Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay para kanino ba iyan? Para kanino ba iyan? Sa isang pamilya mga minamahal, no? Maliwan naman na ang mister ay nagtatrabaho para kay Mrs. at kanyang mga anak. Ang miss na mga minamahal, pag nagtatrabaho siya para po kay mister at para sa kanilang mga anak. At ang mga magulang, trabaho naman po para sa kanilang mga anak. Ngayon po, minsan mga nakakalungkot na minsan nangyayari po hindi maganda. Halimbawa, lalabas ng bansa ang isang misis bilang magkatrabaho o OFW, maaaring sa Hong Kong, Singapore o Middle East. Ngunit dahil po iniwan niya kanyang mister at pamilya, na pong si mister ay nangulila, nahulog sa kasalanan at sumama sa ibang babae. Nakakalungkot. Kaya mga anak naman, maaaring sa 20s na o mga teenager pa lang, ay maaaring mapariwara. Naging mga addict, nasangkot sa krimen at nakulong. Kaya po nang umuwi po ang misis galing abroad, pagkatapos ng 2 taon, umuwi siya at ngayon po ang kanilang bahay na walang tao. Umuwi po sa isang bakanteng bahay. Kaya para kanino ang kanyang pagkatrabaho at paghihirap sa ibang bansa? Para kanino pa? May naman ugnayan po relasyon at pagkasamahan po sa pamilya ay tulad ng isang halaman. Upang hindi mamatay, ating relasyon ugnayan ay dapat bantayan, diligan at alagaan. Ngayon po sa Efesos 5 at 6 ng Biblia, ang mister ay dapat magmahal sa misis. Ang misis naman po dapat pasakop at gumalang sa mister. Ang mga anak po ay dapat sumunod at magparangal sa mga magulang. Ang mga magulang naman po ay dapat magdisiplina at magturo sa mga anak. At ang pagganap po ng mga tungkuling ito, ang pagtupad ng mga papel na ito ay nangailangan po na talagang bigyan ng panahon, kailangan ng atensyon, pagtutuon at determinasyon para ating pong maganap. Di ba maaring pabayaan ang pamilya ng ganun lang. Kailangan po ng pagtuunan to ng ating panahon, atensyon, at determinasyon para lumago. Opo, mali man tayo magtrabaho, no? Dapat nga, kung kalooban ng Panginoon, kahit bilang OFW pa. At hindi naman tiyakin mga minamahal na tamang ating pagpapahalaga at priorities. Dahil po baka ang lahat ay masayang lamang. Maraming salamat po.